binigyan niya po ako ng ganong talent, and I believe most of you here are also talented. Baka may mga nagtitiktok dyan. Parang nakikita ko na sa TikTok dito. Char, joke lang. So, for today, we will be talking about influencer, not a compromiser. So, familiar naman tayo sa word na influencer, right? So, sinong mga influencers dito? Mga influencers sa panaginip. Char. So, later on, ma-realize na natin that all of us are called to be influencers. Pero, before that, sige po, konting background. Pero na-discuss na rin po to kanina. So, ayan po, last year lang po ako gumraduate. So, bago pa lang din ako sa adulting life. Ano pa lang ako, nagsisimula pa lang. So, medyo nakaka-relate pa ako sa inyo guys. Mga college, may college na ba? Or senior high? May college na rin. So, ayan. Natapos ko po yung college. Yung first year college ko sa school, and then 2 years pandemic. So, pagmulat ko guys, graduate na ako. Joke lang. Sige, next po. So ngayon po, ito po yung mga ginagawa ko. Ako pa isang digital marketing manager. Isa rin po akong influencer outreacher. Ayan. Tapos isa rin po akong freelance graphic designer. So yan yung blessing kapag work from home ka kasi nagagawa mo yung pagsabay-sabay yung mga hilig mo. So, ngayon po, 24 hours na akong gising. Wala pa akong tulog. Pero hindi, it's for the Lord. I'm so excited to share with you guys yung mga ginagawa ng Lord sa akin. And very related din siya sa ginagawa ko as, ito yung jobs ko po and as influencer din. So, ayan, yun yung mga ilan sa ginagawa ko. May mga gusto din ba dito maging marketer, mga digital marketer, ayan. So, yun yung mga uso ngayon, di ba, nung nag-pandemic, mga work from home. So, next po. So, ayun po, kanina naman, kumanta ko. I'm also a singer-songwriter. Hindi ko po siya 100% focus as of now, pero as much as the Lord is calling me to that gift, magpapagamit po tayo sa Lord. Amen po? So, next is, ako din po, ayan, influencer. Hindi po ako super mega influencer. Micro-influencer lang po ako, pero I'm excited to share with you na yung TikTok, ginagamit ko po siya for the Lord. I'm using TikTok for the Lord. Though minsan baka kasi tignan niyo yung TikTok ko, may mga konting mga funny random videos, pero ang pinaka-focus ko talaga is faith talks and worship song covers. And then, ayan po, meron po kami youth service din lagi sa Palawan. So, ako din po isang youth leader. So, isa rin po akong influencer not just on social media, but also sa gawain ng Lord. Amen? Next po is, I think yun na. So, our topic for today is, so, ang topic po natin ngayon is influencer, not a compromiser. Na-bless po ba kayo sa self-worth na topic kanina? Diba? Isa din yun sa naging challenge ko as a tao. So, isa din yan sa pinagdaanan ko, yung ano nga ba yung self-worth ko, gano'n nga ba ako kahalaga, papakinggan ba ka ng tao pag may share ako. Tapos, growing up as anak ng pastor, isa sa pinaka-challenge sa akin is, wala akong excuse kapag may gawain. So like, lagi ka na dyan pag may gawain. Pero lagi akong takot na walang nakikinig sa akin, Kasi si daddy, madali lang makapag-preach, diba? Ilang years na siya. Pero parang ako, wala akong takas kay Papa na mag-share. Pero the Lord has given me and reminded me of my self-worth. Kaya hanggang ngayon po, patuloy kong nagagawa na maging influence sa mga kabataan. May mga anak po ba ng pastor dito? Ayun. Sabi ko na nga ba char. So, ayan. Influencer, not a compromiser. Let's talk about ang pinaka-highlight po ng ating camp is Matthew 6:33. Ayan, sige. Sabay-sabay po tayo. But seek first His kingdom and His righteousness,
and all these things will be given to you as well. So before, ang pagkakaintindi ko po sa Matthew 6:33, basta lagi ka nasa church. Yun yung parang pagkakaintindi ko, di ba? Ay, mag-iikat ako mamaya para... So, yun yung pagkakaintindi ko sa Matthew 6:33. Pero as I go on sa life, yung seeking first of His kingdom pala is literally seeking the Lord first sa life natin. So, in every decisions na ginagawa natin, in every moment sa life natin, sinisik muna natin sa Lord. And the Lord will give us answers. Sometimes, ang hirap, di ba? Sabihin natin, Ate Aya, parang hindi naman ako sinasagot ni Lord. Parang hindi ko naman siya naririnig. Or paano ko pa malalaman that the Lord is speaking to me? The question is, are you really seeking the Lord? Di ba? So, pag lumapit po tayo sa Lord, marami siyang ways na sagot sa atin, di ba? Minsan, magugulat ka na lang. Hindi yung hindi yung, Lord, pag may nakita kang pulang sasakyan, cash ako ng cash ko. Yes, pero pumunta ka dun sa maraming pulang sasakyan. hindi ganun. So, seeking the Lord, ano yung mga ways para isik si Lord? Ano yung mga ways? Read the Bible. Ano pa? Prayer. Ano pa? Worship. Ayan. So, yun yung mga ilan. Ano pa? Yung ginagawa natin. Fellowship. Ayan. Galing ni... Aba, hindi ka pwede magka-100 ulit. Galing ni Bea. So, yun yung mga ilan sa ways for us to seek the Lord. And lahat po yun magfo-fall sa lahat ng ginagawa natin. Kaya, hindi lang po ito pasok sa self-worth and sa other i-discuss po natin. Pasok din po ito sa topic natin today, which is yung being influencers, not compromisers. Sige po, pag-usapan na natin, ano nga ba ang... hindi mabasa. Inartehan ko kasi. Anyways, ang nakalagay po dyan, understanding influence. So, sabi po dito, influence is the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, and it involves guiding, shaping, or impacting others through your actions, words, and presence. So, basically po, ibig sabihin po ng influence, nanonood pa kayo ng mga hindi to joke, pero yung nanonood kayo ng mga influencers sa TikTok, di ba? So, na-experience yun na ba na mayroon silang pinopromote na product, tapos you end up buying that product? May naka-experience na nun. So, that's one kind of influence. Ano pa? Meron ka nakita, si Liana, may sinasayaw siyang trending na sayaw. Tapos, pinapanood niyo siya kasi parang into dancing ka. Tapos, kinuha mo yung phone mo, nag-cover ka din ng sayaw na yun. So, yun yung ilan sa mga basic examples ng influence. Kumbaga, yung isang tao, meron siyang contribution dun sa action ng ibang tao. So basically, sabi dito, it involves guiding, shaping, or impacting others through your actions, words, and presence. So ganun po ka-powerful yung influence, di ba? So, alam natin na influence, hindi lang siya automatic good. Merong good and bad influence. So, uso pa ba yung term ngayon sa mga Gen Z ba kayo? Gen Z kayo, no? Uso pa ba yung term sa inyo na BI? Bad influence. Ginagamit niyo pa ba yun? Sa amin ng elementary kami, pag may mga BI ka. Ganun. Anyways, yun yung mga ilan sa experiences ko when it comes to bad influence. So, influence, as a general, ito yung contribution mo na may ginawa ka and then it impacts the other people, impacts other people. So, sabi po sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, tayo pong mga anak ni Lord, di ba? We are called to be there for one another. Kaya meron po tayong kasabihan na no man is
an island. So, hindi tayo ginawa ni Lord para walang pake sa bawat isa, di ba? So, meron tayong contribution talaga sa bawat isa. So, meron ding, may impact yung kung sino yung friends natin. Di ba? Kung sino yung friends natin. Kaya nga, di ba, mayroong kasabihan na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? So, yun yung ilan sa examples of what influence is. And it's not just sa world, but even the Lord, sa Bible, pinakita niya sa atin that it is biblical to, one person sharpens another. Ganun ka-powerful yung life ng isang tao sa ibang tao, di ba? So if hindi mo alam yung self-worth mo, if hindi mo alam na may impact ka pala sa ibang tao, di ba? Hindi mo papamuhay yung influence. Kasi isipin mo na, ay, wala naman akong parang hindi naman ako kilala, hindi naman ako magaling sa ganito, hindi ako papakinggan, and stuff like that. So, that's why it is, thank you po, that's why it is important to always remember the word of the Lord. Isulat niyo po yung mga verses and then i-meditate niyo po siya. And pwede niyo rin siyang pag-usapan mamaya sa breakout sessions. Ayan. So again, the Lord designed us to be there for each other. We are to impact others through our lives. Ayan. So what makes... Ay, joke lang. Excited. So, sabi dito, minsan tatanungin natin, Ate Aya, 14 to 18 years old pa lang naman kami, sino bang makikinig sa amin, di ba? Parang, sino makikinig sa akin? 14 pa lang, 14 pa lang ako. Sino makikinig sa akin? Ganito lang ako, dito lang ako. Pero, it confirmed to us in the Word. Sabi dito, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yung. Translate. So, sabi doon, don't let anyone look down on you because you're young. So even in the word, binavalidate niya na minsan iisipin talaga natin, ay dahil bata ako, parang wala naman akong impact sa mundo. Dahil ganito lang ako, or hindi naman ako kilala, isa lang akong normal na estudyante sa ganitong school, wala kang impact. Pero sabi dito, set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So, ibig sabihin, yung foundation natin as influencers ay hindi naka-base kung famous ka ba o hindi. Diba? It's based doon sa ating speech, conduct, love, faith, and purity, which we will also be talking about sa ating next slide. Sabi dyan, what makes a person an influencer? Ayan. Sige po, basahin po natin yung tatlo. 1, 2, 3, go. Character, actions, and words. So, kapag ba tumayo lang ako dito, may influence ba ako sa inyo? Nakatayo lang ako, wala akong ginagawa anything. Wala, di ba? So, for us to be influencers, it needs these factors. Yung character natin, yung actions natin, and yung words. Di ba? So, na-experience nyo na ba na meron kayong pina-follow na influencer, tapos meron kang nakitang character sa kanya na hindi mo nagustuhan, so yan, follow mo na siya. Di ba? Kasi parang, ay, wala na to, cancel ko na to. So, ibig sabihin, meron siyang impact or input dun sa pagkatao natin as influencers. Kung paano ba tayo as sa character natin, kung paano ba yung actions natin, kung paano ba yung words natin. And hindi po pwedeng isa lang. Kailangan lahat yan. Ma-work out po natin yung character, actions, and words natin for us to be influencers. So sa character po, sorry po kung napipiyok-piyok ako. Sabi po dyan, your character is the foundation of your influence. So yung character po natin, actually, kung nadidiscuss to sa mga youth discipleship natin or sa mga youth service natin,
laging nire-remind sa atin nila pastor, nila youth leader na importante ang ating character. So, hindi pwedeng nag-lead ka ng worship, pagbaba mo, nakasibangot ka lang. Parang wala ka nang pakialam sa mundo, di ba? Parang nasa yung character mo doon, di ba? Paano ka susundan ng mga mas nakakabata sa'yo or ng mga bago sa church kung wala nakikitang, hindi na-reflect yung character ng Lord sa buhay natin. So, sabi po dito, a person of integrity and strong moral principles naturally attracts others. So, hindi ko pa nalagay. So, bago pa ako sa Baguio, first time ko kasi maging transferee. Kasi dun po sa Palawan, yung school namin nung kinder hanggang high school, hanggang senior high, isa lang. So, hindi ko na-experience yung feeling ng bago kang student, parang ganun. So, nung pumunta na po ako sa Baguio, sabi ko, Lord, paano ako makakapag... Kasi ang laging tinuturo po sa akin sa amin, nila mama at nila papa is, kahit malayo kami sa kanila, kailangan nagsaset kami ng example. Kailangan nakikita yung Lord sa buhay namin. Tapos, lagi kong question, sabi ko, paano yun? Transferee ako doon. Sino ba ako para mag-share sa kanila? Dun sa school ko sa Palawan, ang dali mag-share kasi alam na kaagad nila na anak ako ng pastor, alam nila na nagsiserve ako sa church. Pero dun sa school ko sa Baguio, as in, doon ko na-experience yung parang, ka talaga yung, hindi ka nag-exist, parang gano'n. Yeah, may gano'n. Drama. Pero, doon ko na-experience yon. So, sabi ko, Lord, may kailangan ba akong gawin? Kasi di ba parang ang initial kailangan natin gawin is, yung pagpasok mo, dala mo yung Bible. Tapos share ka na kagad sa kanila, gano'n. Pero, hindi ganun yung ginawa ng Lord. Sabi niya sa akin, just live right. Yung pamumuhay mo dapat tama. Dapat nakikita si Lord sa buhay ko. Dapat sa actions ko nakikita si Lord. And everything else will follow. So, sabi ko, Lord, sige, yun na gagawin ko. Tapos, ang hirap kasi, syempre, gusto mo maki-fit in dun sa mga groups, mga ganyan. Pero sabi ko, hindi, mag-stick ako dun sa sinabi sa akin ng Lord. So, napunta po ako sa group na ang tawag sa amin, after a week, ang tawag nila sa group namin, parang study group, parang gano'n. So, nung first day, meron akong napasukan na group. Tapos, after ilang days, parang bigla ako nilipat ni Lord sa isang group. And yung group na una kong pinasukan, ang tawag sa kanila, mga walwalero and walwalera. So basically, the Lord spared me to be in that group. Pero alam ko, gagamitin din ako ng Lord sa kanila. Kasi di ba parang, di naman pwedeng hayaan lang natin yung mga lost people, di ba? So, yan na, nagkwento. Story time. So, after nun, hanggang sa tumagal yung siguro weeks and months ko sa school, never akong naging parang direct sa kanila na kailangan nagbabasa kayo ng Bible, kailangan hindi kayo nagmumura, kailangan hindi kayo umiinom, ito ganyan. Nagugulat na lang ako sa kanila. Pag nandun ako, tapos bigla silang napamura, bigla silang magagano, tapos parang ako magtataka ako kasi hindi ko naman sinabi sa kanila na wag sila magmura. So dun ka nakita na tama to, sabi dito, a person of integrity and strong moral principles naturally attracts others. So basically, sila na nakakakita no, hindi mo na kailangan minsan sabihin na parang anak ako ng pastor, anak ako ni Lord, gitu-gitu ganyan. So, kaya nga diba sabi doon, be a living testimony. So, as we become living testimonies, magugulat ka lang na i-influence mo na yung mga nakapaligid sa'yo. Nakikita nila, merong iba sa'yo. Yung kulay ng buhok mo. Ay, joke lang. Baka kasi natutulog na kayo guys ha. Pero, dun yun na makikita guys, huwag kayong ma-pressure na kailangan vocal ka agad. Ganun. Pero just show it in your lifestyle, sa actions nyo. Amen? Sabi po sa Proverbs 22:1,
A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. So, ibig sabihin po ng good name na yan is, it doesn't mean famous. Good name is yung na-build mo yung life mo na right ka before the Lord and it reflects na kaagad na mayroon kang good name. So, yun yung lagi nating tandaan. Mas desirable yung meron kang magandang tawag dito. It doesn't mean na perfect kasi wala namang perfect, di ba? Pero they see the glory of the Lord in your life. Mas mahalaga yun sa kahit, mas mahalaga yun sa any amount of money, any amount of fame. Diba? Yun yung dapat nating i-workout. Next po is actions. Ano yung famous na kasabihan sa actions? Actions speak louder than words. So, sabi po dyan, the way you live your life, treat others, and handle challenges can inspire and motivate people around you. So, this just follows yung mga kunwento ko po kanina na yun nga sa actions natin, it will inspire and motivate people around us. Diba? So, parang ang sarap na na-experience niyo ba yung merong lalapit sa'yo ng friend, mag-a-ask ng prayer na, friend, pag-pray mo naman ako. Ganyan. Minsan may joke pa sila na malakas ka kay Lord eh. may mga ganong friends. Pero kahit may joke silang ganun, parang ma-appreciate mo kasi they see na merong light and nakikita nila yung relationship mo sa Lord. And actually, yun yung isa sa goal natin. Again, it's not about us. It's all about the Lord. Pero if these people come to us because they see the Lord in us, sobrang sarap nung feeling ng ganun, na na-acknowledge nila yung Lord sa buhay natin. Diba? So, just like, ayan, sa mga leaders natin, mga influencers na pina-follow natin, mas na-influence tayo kapag nakikita natin ginagamit nila yung product. Diba? Actually, kaya tumaas din yung, mas mataas yung sales sa TikTok. Kasi actual nilang nakikita na, though may ibang mga scammer. Pero actually, nakikita nila yung paggamit ng product, di ba? Yung ate ka. So, basta kailangan wise lang tayo sa mga pinapanood natin mga influencers. Kasi may iba, scam lang, kunwari ginagamit. Pero mas na-influence tayo pag nakikita natin na ginagamit nila yung product. So, kapag sinabi lang nila na, ay, gamitin nyo to guys, maganda to. Pero hindi naman nila nilagay sa mukha nila or hindi naman talaga nila sinuot yung damit. Parang nagdadalawang isip ka pa bilhin. So, that's why it's important na nakikita sa buhay natin yung mga principles and values natin in life, which are in line dun sa purpose and will ng Lord sa buhay natin. So, yun yung hindi natin dapat kalimutan. Sabi po sa James 2, sorry guys, ang ano talaga. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by my deeds. So, parang tongue twister. Pero sabi din, show me your faith without deeds and I will show you my faith by my deeds. So, aanhin mo yung faith mo kung hindi naman nakikita sa actions mo. Ano ulit yung common saying dito? Faith without action is dead. Diba? Kahit anong sigaw mo ng faith mo dyan, kung hindi naman nakikita sa buhay mo, walang makikinig sa'yo, diba? Parang ingay ng cymbals lang siya sa tenga ng mga nakikinig sa'yo. But, if ipapakita natin sa kanila yung faith natin, yung relationship natin sa Lord through our deeds, mas powerful yon and mas nabibless yung tao doon. Mas nagiging influencers tayo. Amen? So, next po, words. Sabi sa words, an influencer uses their words to encourage, uplift, and guide others toward positive choices. So, wala tayo sigurong fina-follow na influencer or wala tayong gustong leader
na puro negative ang sinasabi. Diba? Wala tayong gustong leader na puro condemnation lang yung ginagawa sa atin. Diba? We want to hear yung mga encouragement, uplifting, guidance, and even corrections that we know it was given to us with love. Diba? So, kung gusto nating maging influencer sa iba, of course, we have to make sure na yung words natin, nakaka-encourage siya, nakaka-uplift siya, and nakaka-guide siya sa iba, di ba? Hindi yung, say for example, nag-start ka naman na basic lang alam mo sa guitar, tapos naging expert ka na. Tapos nung may dumating na bago, gusto niya magpaturo sa'yo, nagkamali lang siya ng isang beses, parang grabe mo na siya pagsabihan na, ay, wala ka pala, hindi ko magaling mag-guitar, ganyan-ganyan. So, galing ako sa'yo. Wow. Di ba? So, hindi tayo binild ng Lord para magkaroon ng pride. Binibuild tayo ng Lord para ma-share natin yun sa iba na mga darating sa future natin. Amen ba? So, di ba nakikita niyo yung concept nung self-worth, na hindi mo kasi kayang gawin yun kung hindi mo alam yung self-worth mo. Hindi mo kayang mag-influence kung hindi mo kilala kung sino yung creator mo. Di ba? Because the Lord has given us power. Di ba sabi niya sa disciples niya in the New Testament, I have given you power. So, ba't kayo matatakot mag-heal? Ba't kayo natatakot mag-disciple? Binigyan ko na nga kayo ng power. Ba't ba kayo nagda-doubt? So, once na firm na yung faith natin and self-worth natin sa Lord, diba, mas nare-remind tayo dun sa power within us. And mas naka-influence tayo. Mas nagiging SNL. Ano yung SNL? So yung sabi, salt and light. Yun, tama si ate. Kung sino man si ate nagsabi. Mas nagiging salt and light tayo, di ba? That's our main goal, to be salt and light and to make the disciples. Sabi dito, words of the power to build up or tear down. Diba? Minsan nga mas masakit pa yung words. Lalo na kapag sinabihan ka ng mga masasakit na salita. Minsan mas mahirap yun matake. Parang mas gusto mong kurutin ka na lang. Mas gusto mong kurutin ka na lang kaysa pagsabihin ka masasamang salita. Sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, kailangan careful po tayo sa words natin. Kailangan lagi natin iniisip, will this words glorify the Lord or not? Will this empower my friend or not? Will this encourage my friend or not? If sa tingin nyo hindi, huwag nyo nang sabihin. Diba? Lunukin nyo na lang yung sasabihin nyo. So, huwag nyo nang ilabas yun. Okay? Next po. Ayan, you don't need to be famous for you to influence. Next po. Sabi dito sa 2 Timothy 1:7-8, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord. So lahat tayo may testimonies, di ba? Lahat tayo mayroong turning point sa life natin. Lahat tayo mayroong encounter sa Lord. So, di ba kapag may encounter ka sa crush mo, excited ka sabihin sa best friend mo. Minsan nakatingin sa'yo yung crush mo, buong araw mo na kinukwento sa best friend mo. Yee! Kuya, ba't ka tumingin dun So, it's the same thing with the Lord. As we experience the love of God, as we encounter God in our lives, there's this excitement within us na gustong-gusto natin i-share. Di ba? So, wag natin hayaang mawala yung excitement na yun. Dapat, as you feel that excitement, whether may excitement or not, we need to share it. Di ba? Kasi imagine, if hindi yun ginawa ni Jesus, if hindi yun ginawa nung mga disciples niya, ng mga tao, noong unang panahon, mga anak ni Lord, sa tingin nyo, nandito pa tayo ngayon? Diba? Sa tingin nyo, kilala ba natin sa Lord? Hindi. So that's the power
of influence. That's the power of sharing our testimony. Because sa testimony natin, na-influence natin yung ibang tao sa kung sino si Lord. Sa kung anong kayang gawin ni Lord sa buhay natin. Na-influence natin sila to follow the Lord and to submit to the Lord. Diba? So, yun po yung, hindi lang yan sa mga crush natin, dapat mas excited tayo pag si Lord na yung kinukwento natin. Amen ba? So, yung mga best friends dyan, responsibility niyong bantayan yung mga best friends niyo, baka 20% na lang kinukwento si Lord. Okay. Next po. Ayan. Sino ang pinaka-perfect and ultimate example ng influencer? Jesus Christ. So Jesus Christ, siya yung pinaka-nagpakita sa atin kung paano ba maging isang influencer. Actually, hindi niya pa nga kailangan sabihin na, hindi niya kailangan magmalaki. Diba? Hindi niya kailangan sabihin kung sino ba siya para sundan siya ng mga tao. Pinakita niya yun sa character niya. Diba? Grabe yung humility ng Lord. Grabe yung inclusivity niya. In-include niya lahat ng tao. Sinner, in-include niya. Diba? Nagtataka yung mga nakapaligid na, ano ba yan? Ba't niya kasama kumakain yung mga makasalanan? Diba? Pero through those actions, Jesus was able to influence other people. Kung paano ba tumrato ng magtrato ng ibang tao, di ba? Magtrato kung grabe man yan kasama o hindi, magtrato ng kung gano'n man yan kataas o gano'n man siya kababa sa lipunan. Yes, lalo ng Tagalog ko diba? So, sabi po dito sa John 13:15, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Ayun. So, actually, kahit ito lang yung share ko today, tapos na tayo. Diba? Jesus Himself, He has set us an example para gawin din natin kung ano yung ginawa niya. Gawin din natin sa iba kung ano yung ginawa niya sa atin. Diba? Hindi rin naman tayo perfect, but the Lord still accepted us. The Lord died for us. The Lord still did all those things para sa atin na hindi naman tayo karapat-dapat. Pero ganun yung pagmamahal ng Lord sa atin. It's the same thing with how we should treat others. Kung paano natin i-treat yung iba, di ba? Hindi mo alam, may mga nakakakita sa'yo and they are being blessed dun sa actions na ginagawa mo. Kasi hindi mo naman kailangan sabihin na, oh, bibigyan ko siya ng tubig bibigyan ko siya ng tubig O, di ba? Hindi naman gano'n. Bibigyan ko siya ng pagkain bibigyan ko yung pulubi ng barya, bibigyan ko siya ng 100, o kaya bibidyohan, ganyan, blah, blah, blah. So, minsan hindi mo na kailangan ng gano'n kasi meron at merong makakakita sa'yo na at that moment na nag-decide ka to listen to the Lord and follow His calling to you, meron pala siyang gustong pakitaan noon. Meron palang tao na sakto, say for example, meron kang ginawa ng mabuti, and magkataon na merong isang tao na mabibless siya dun sa ginawa mo. Diba? So, actually, minsan hindi nyo alam, meron kayong malaking impact sa buhay ng mga kaibigan nyo na siguro hanggang ngayon hindi nyo alam. Pero, because of that thing that you did, because of the Lord, nag-create yun ng impact sa kanila. They started to wanna get to know who Jesus Christ is. Diba? So, every time na may moment ka, don't miss that chance and opportunity na mag-influence ng iba. Because you do not know sino yung pwedeng makarinig o sino yung pwedeng makakita sa'yo. Diba? So, amen. Sige po, next po. Ang ating mga modern day influencers, yung mga modern day influencers natin. Actually, hindi naman negative yung mga influencers sa social media kasi marami pong Christians din ngayon ang nagpapagamit sa Lord sa social media, which is minsan kailangan mo ng encouragement pag scroll mo, biglang may encouragement dun sa TikTok or sa Instagram Reel. Tapos, siguro may ilan din dito sa atin, minsan skip yung ganun, di ba, yung about Jesus. Pero minsan may conviction talaga to stay and listen
And the Lord will really speak to us. So, ayun. Nag-start po ako mag-share sa TikTok before kasi dati super negative ng TikTok, di ba? Parang pag sinabi mo yung TikTok, parang makasalanan ka, parang yun. Lalo sa, I mean like, sa mga matanders, the joke lang. So, pero parang nung nag-start ako mag-TikTok, nagko-cover-cover lang ako ng mga kanta ng mga BTS, ng SB19, yung mga ganong kanta. Tapos, parang ang nilagay ko sa bio ko, an instrument of God. Pero ano lang yun, like random ko lang yun nilagay. And then later on, nagulat na lang ako, nag-try ako one time. Parang habang nag-devotion ako, parang the Lord spoke to me na i-share mo to kung paano mag-devotion. So yun yung pinaka-start ng video na nagtuloy-tuloy na ako mag-share ng mga faith stuff sa TikTok. Kasi maraming nagtatanong. Tapos dun ko nakita na ang dami palang uhaw sa salita ng Panginoon. Ang dami palang uhaw sa Lord. So, imagine if hindi ako sumunod sa sinabi ng Lord sa akin that time. Pwede ko namang sabihin na, Lord, parang corny naman, video mo. Di ba, nag-devotion ka, video mo yung sarili mo. Parang weird. Pero, yun, nakinig ako sa Lord that time, and doon na nagtuloy-tuloy hanggang sa nakita ko yung bio ko nakalagay doon, instrument of God. So sabi ko, ito pala yung tutukoy ng Lord na magiging instrument pala ako kasi nag-start din pa ako mag-live, mag-worship jam and devotion live sa TikTok. Tapos every after po ng live, marami nagpo-message sa akin sa Facebook. Meron din mga ilang months na silang nag-backslide, tapos napadaan daw sila sa video, tapos parang they wanted to go back to the Lord. Tapos may isa doon, na-bless lang siya, tapos nagpadala siya ng 10K para sa church namin. So parang, di ba, grabe si Lord. So, it's not me, it's God. Kasi kung titignan mo naman yung mga videos ko and mga kanta-kanta ko that time, parang hindi naman siya, kung titignan mo lang siya outside, parang hindi naman. Pero if the Lord really sees our hearts, na yun talaga yung purpose natin is to share the gospel and share the Lord, then the Lord will really lead people to us na kailangan siya. Amen? Amen. So, kung kayo po ay mga influencers, baka may makita ka dyan sa TikTok. Pasimple lang kayo nag-video dyan. Tuloy nyo lang yan, guys, as long as it glorifies the Lord. Amen. Sige po, next po. Malapit na ba? Ayan. So, mga biblical examples din po ng mga influencers, si Paul. Yan, sabi niya, meron siyang sinabi sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Parang, kung hindi ka confident in the Lord, and hindi ka confident na ginagawa mo talaga yung examples ni Lord, hindi mo to kayang sabihin eh. Diba? But Paul was really able to say this because pinakita niya sa buhay niya na sinusunod niya yung Panginoon. So, si Lord ang greatest influencer natin, and we are not just called to just listen to Him, but also to do what He tells us to do. Next po. And then, syempre si Queen Esther. Then you can read her life story sa Esther. Sali na lang kasi wala tayong oras. Sige, next po. Ayan. So again, meron tayong choice. Dalawang choice natin. Compromise or influence. So ano po ba yung compromise? Ang compromise po ay giving up or weakening values, beliefs, or principles to fit in or to avoid conflict or gain acceptance. So, meron kang values, meron kang principles, pero dahil meron kang kasama, say for example, may kasama ka na worldly siya, tapos ikaw, you have this moral principles, pero dahil hindi ka strong sa values mo, nag-compromise ka, so bababaan mo yung values mo. Diba? Ang perfect example niyan, kapag nag-relationship ka ng unbeliever. Diba? So, mahirap, sobrang hirap kapag hindi believer yung magiging relationship nyo sa future. Dahil, kailangan mo mag-compromise, bababaan mo yung values and principles mo. So, yun yung compromise. Next po. Sabi dito,
it often involves settling for less than what is right or true. So again, we are not made to settle for less. Diba? Alam natin yung worth natin. So, hindi natin kailangan mag-compromise para lang masabayan natin yung mundo. Diba? Because there is greater blessings awaiting sa atin as we listen to the Lord and not compromise. Amen? Next po. Lapit na to, guys. Sabi sa James 4:4, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, self-explanatory na po yan. Ganun ka-importante na we are not befriending the world, not to the point na hindi ka na mag-share. Diba? You will not compromise. Hindi ka magko-compromise, but we will influence. Because that's what Jesus did. Nung kasama niya yung sinners, hindi siya nag-compromise, diba? Hindi niya binaba yung sarili niya na kailangan mag-sin na rin siya. But He influenced the sinners. Amen po? Okay, next po. Ayan, ang dangers ng compromise ay, syempre, loss of integrity, nawawala yung trust sa atin ng mga, say for example, mga nakapaligid sa atin kasi, ay, ganyan pala siya, ganito pala siya, diba? So, nagkakaroon din tayo ng spiritual consequences and nagkakaroon tayo ng negative impact on others. So, nung na-experience ko po last year, mag-compromise, yes, nakangiti yung ate ko. So, nung na-experience ko mag-compromise, sa totoo lang, nagkaroon ng spiritual consequences, nag-struggle ako spiritually. Kasi meron ako nagustuhan na hindi naman siya believer. So, meron ako naging crush na hindi naman siya believer, so nagpaligaw ako sa kanya. Pero yun nga, nag-compromise ako. So, nagkaroon ng spiritual consequence. Tapos, madami nagtataka kasi ang sabi ko nga, hindi ako magbabaligaw hanggat di ako graduate. Tapos sabi ko, Christian, ganun. Kilala yung guy na yun na sobrang wild. Pero nagkagusto ako sa kanya. So, nagkaroon siya ng negative impact sa ibang tao. So, syempre, ayoko ma-experience yun, di ba? Na-experience ko na yun, wag yun ang i-experience yun. Kasi sobrang hirap, maraming luha ang, maraming luha yon. So, don't let that happen. Kasi the Lord is using us, kami po ng mga speakers, sila, pastor, sila, pastorya, para hindi nyo na magawa yung mga bagay na alam namin na hindi lang kayo madadala sa tama. Amen ba? Amen. So next po. Ilang minutes pa po yung meron ako? 5? Okay, 5. The two paths, the choice to either compromise on values or stand firm and influence others. So ito yung lagi nyo na lang i-instill sa mind nyo. Magka-compromise ba ako sa values ng mundo? Bababa ko ba yung values ko? Ibababa ko ba yung principles ko? Or I will stand firm and influence others. Diba? Lagi nyo itong tatandaan. Kung hindi nyo naman sulat picture, ay wala pala kayo. Wala silang muna. Picturean nyo sa mata nyo. So, magka-compromise ba ako o magsa-stand firm ako? Again, the Lord has given us the power. So, huwag kayo makikinig sa enemy na hindi nyo kayang mag-stand firm. Because the Lord is within you and you can stand firm and you can influence others positively. Amen? Sige po, I think last na po ito. Ayun, last na to. Quick lang to. How do we become an influencer and not a compromiser? 3 things lang po. Tandaan po natin ang 3 things na ito. Number 1, encounter the Lord. I believe all of us have encountered the Lord, but it doesn't end kung kailan nyo na-encounter si Lord. Every day we encounter the Lord. Ako hanggang ngayon, every day ko in-encounter si Lord. Every day wina-workout natin yung salvation natin. So, wag nating hayaang mahinto yung relationship natin kay Lord o manlamig yung relationship natin sa Lord. If you feel na nanlalamig, make an effort para maging unfair kayo ulit. Wag nyo hayaan na manatili kayo sa cold season ng relationship nyo sa Lord ng matagal. Kasi ang magiging result lang yan, magiging manhid ka na, di ba? Manhid. So, this relationship transform your heart, mind, and action. So, as long as we are naka-abide tayo sa Lord,
'Diba? The Lord always gives us the right decisions, give us the right actions. So, kapag nakadikit tayo sa Lord, mas tama yung decisions natin. So, huwag nating hayaan na yung encounter and relationship natin sa Lord mawawala. Amen? So, number 2, encounter the Lord yung number 1. Number 2, live out your faith. So, it doesn't end in your room. Your faith doesn't end na nag-pray ka, lumuhod ka sa Lord sa kwarto mo, tapos paglabas mo, balik ka na naman sa buhay mo. So, kailangan ipamuhay mo yung faith mo. Sabi dito, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So, lagi niyong tatandaan, you work out your relationship with the Lord, and the next is you live out your faith. Next po. And lastly, kailangan purpose-driven tayo. Ano ba yung purpose natin sa mundo? Our purpose is to ma-expand pa natin yung gospel, ma-expand pa natin yung Lord sa buhay ng ibang tao. So if we are driven dun sa purpose natin, di ba? Gagawin natin yung best natin para mag-create tayo ng positive impact to the world. So if hindi natin gagawin yung 1 and 2, di ba? You cannot give what you don't have. So kung wala kang relationship sa Lord, wala kang encounter sa Lord, anong i-share mo sa iba, di ba? So, kinakailangan, yun yung importance ng may relationship tayo sa Lord and ng nililive natin yung faith natin sa Kanya is para magawa natin yung purpose natin, which is to create positive impact to the world. Sabi po dito, ito saying lang po to, spread love everywhere you go, let no one ever come to you without leaving happier. Yes, so kailangan yung mga huling kumausap sa'yo, wala akong makikita na nakasibangot na yung parang kakainis talaga to kausap si Bea tsaka si Arian Diba? So, kailangan yung aalis after kakausap, they are happier. So, I think my last 2 slides po. Sabi dito, ayan, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the world, testifying to the good news of God's grace. So, i-mark niyo po ito sa notebooks na yung Acts 20:24. Uy, sakto 20:24. Next po. Ayan. So, what would you choose? Would you choose to influence or to compromise? What would you choose? What would you choose? Ayan. Are you influencers or compromisers? Yes, marami na tayong influencers. So may last slide po, I think. Be God's influencers in this world full of worldly influencers. So we are God's influencers. Kung merong influencer ng Dove, ng Pantene, ng iba-ibang brands, tayo, ang nire-represent natin ay walang iba kundi si Lord. Ano ulit? Jesus first. 1, 2, 3. Jesus first. So again, we are influencers and not compromisers. Thank you po and God bless you.